ang pag-iipon ng mga lalagyan ng itlog o egg tray. Dahil mula sa patapon na bagay na ito, makakagawa kayo ng artwork na panalo. Para mga itlog hindi aalog-alog, mahalaga ang wasto nitong lalagyan. Pero bago na diskubre ang kilala na nating egg carton o tray, alam nyo ba na ang mga itlog ay ilalagay sa basket para i-deliver? Yun nga lang, dahil hindi masyadong protektado ang mga ito, hindi maiiwasang may mabasag na itlog. Taong 1911 nang maimbento ng isang British Columbian newspaper editor na si Joseph Coyle ang egg box na gawa sa papel. Simula noon ay tuloy-tuloy na ang paggawa at paggamit ng excellent idea na ito. Kaya noong 1919, na-improve ang imbensyong ito sa pamamagitan ng mga egg box o egg tray. Malaking ginhawa talaga ang pagkakaimbento ng mga egg tray dahil sigurado tayong mapoprotektahan nito ang mga itlog. Pero kung akala niyo mga mami, yan lang ang pwedeng gamit ng egg tray, nako! Marami pang mas exciting na pakinabang makukuha natin mula rito. Yan ang ihahatid namin sa inyo. Ang mga karton na akala nyo'y basura na, mapakikinabangan pa pala. Gamit ang mga lalagyan ng itlog, marami tayong obra na magagawa. Tuturuan tayo ng expert na upcycling na si Maisha ng mga extra creative egg tray idea. Ayan mga nanay, tamang-tama ang mga egg trays na ito ay para sa gagawin natin mga dekorasyon pangbahay. Simple lang ang mga kakailanganin natin. Ang mga lumang egg tray, gagawin nating mini flower pots na swak pang display. Pwede tayo gumamit ng karton or plastic para makapagpa-recycle tayo. Maghanda rin ng gunting, colored paints, paintbrush, eggshells at decorative stone. Gugupitin muna natin sa hugis na gusto natin. Okay, pag nakuha nyo na ang sukat na gusto nyo, simulan na natin pinturahan. Kahit anong kulay pwede natin gamitin sa pagpinta ng egg tray. Pero para maging stand out ang ilalagay na decorations, color white ang pinili ni Maisha. Pinturahan ng eggshells. Ito ang magsisilbing lalagyan ng mga halaman. Mas makulay, mas maganda. Kaya go lang ng go sa pagpili ng standout colors para sa mga ito. Ayan, so habang inaantay natin matuyo ang eggshells, meron tayo ditong mga decorative stones na pwede rin natin gamitin. Gumamit ng decorative stones bilang accent sa tray pot. Pwede rin gumamit ng ibang materials. Just be creative at tingin-tingin lang sa paligid para sa mga pwedeng ma-recycle. Pag tuyo na ang mga eggshells, ilagay na ang mga ito sa egg tray. Lagyan ng soil at halaman ang eggshells. Outdoor man o indoor, siguradong bibida ang ating mini flower pots na talaga namang exceptional. Mirror, mirror on the wall. Madali ka lang pala gawin after all. Bukod sa egg cartons, kakailanganin din ng coloring materials, illustration board, glue gun at syempre ang salamin. Ang susunod naman ay gagawa tayo ng flower accent gamit ang mga egg carton. Una, kailangang pira-pirasuhin ang egg carton. Sa bawat bulaklak na gagawin, 3 pirasong egg box ang kakailanganin. Ang goal lang natin ay bumukas ito. Pantayin ang mga kanto nito at gawing pakurba ang mga edge para magmukhang pulido ang ating bulaklak. Para sa centerpiece naman, gagawa tayo ng mas maliit na version. Ayan, meron tayong 2 malaki at 1 maliit na sukat ng ating mga petals.
Ngayon, pwede na nating i-assemble ang mga ito para maging flower. Gumawa lang ng maraming pirasong bulaklak para mapuno ang laki ng paglalagyan. Idikit ang mga ito sa illustration board na magsisilbing frame ng salamin. Para maging agaw pansin, kulayan ang mga bulaklak. Ayan, so puno na ng bulaklak ang ating frame. Pwede na nating kabitan ng mirror or ikabit sa isa pang picture frame. Para sa ating last project, tanggapin nyo na ang katotohanan na hindi kailangang gumasta para lumiwanag ang tahanan. Para sa egg tray lamp, kakailanganin ulit ang egg cartons, pintura, alambre, gunting at pandikit. Kailangang buuin ang frame ng lamp gamit ang alambre. Gumawa ng 3 bilog na magsisilbing structure nito. Yan, pag nakumpleto na natin ang 3 ring, ang susunod naman nating bibilugin ay itong mga egg trays. Gupitin ang dulo ng mga egg tray para maging pantay-pantay ang mga ito. Gamitin ang mga ito para buuin ang laki ng lamp na gusto ninyo. Pagdikit-dikitin lang ang mga ito. Yan, ang next naman natin gagawin ay bubutasin tong ilalim para lumusot ang liwanag. Gamit ang gunting, lagyan ng maliliit na butas ang egg tray. Maliban sa pagiging tagusan ng liwanag, nagsisilbi rin itong design. I-roll na ang egg tray para maging katawan ng lamp. At para masiguradong matibay at bilog na bilog ito, gamitin na ang ginawa nating frame mula sa alambre. Pwede na itong kulayan. Tip lang mga mami, para mas maging maaliwalas ang lamp, pumili ng light color. Ayan, mabilis naman matuyo ito dahil gawa naman ito sa papel. Pagkatapos neto, pwede nyo pa dagdagan ng dekorasyon. Kahit anong accent ay pwede ninyong gamitin gaya na lang nitong red and white stones na madali lang idikit. At para magamit na ito, kabitan lang ng lumang lampstand and bulb. Sa simpleng pagre-recycle, meron ka ng bagong home accessory. Anong masasabi niyo mga mommy? Mukhang expensive, diba? Mula sa simpleng basket na egg tray hanggang sa naging papel at plastic. Ngayon naman, ipinakita namin sa inyo ang iba't ibang gamit ng egg tray na pwede nyo mapakinabangan sa pang-araw-araw ng buhay. Diba ang galing? Good news!